Hi guys! Guess what? Kung saan ako papunta. Nandito na ako sa Terminal 3. Hinihintay ko na lang tawagin kami. My gosh. Malapit ko nang makita ang aking matagal nang wini-wish na marating. Welcome to Shanghai, China. Oh guys, nandito kami ngayon sa Shanghai Oriental Pearl Tower, kung saan sabi ng tour guide maganda daw dyan sa gabi kasi maliwanag, madami daw light. So pupuntahan namin mamayang gabi yan, magku-cruise kami para makita ko yung mga effects. Nautal na ako kasi nangangati na yung aking lalamunan, meron kasi akong cough. Para makita natin yung mga ilaw na nagliliwanag, masyado maliwanag dyan sa gabi ayon sa tour guide. So tinanong ko nga yung tour guide, siguro mura ang kuryente dito, pero syempre hindi niya na ako inaintindihan kasi Chinese siya ayaw kong gumamit ng translator dahil ng yung signal, yung wifi tinitipid ko. So ngayon naman andito kami sa Daban, kung saan naghahari dito ang white rabbit, yung favorite natin, tayo mga maliit pa na pati balat ay ating kinakain. Pero ako kasi, kahit kami papunta dun sa shopping center dito, yung ang pangalan ng shopping center dito is Nanjing Road Walkway. Pero kasi ako, hindi ako ma-shopping na tao. Dito pala kami nag-lunch sa Hema Fresh Restaurant. Hindi, para siyang sa atin, yung anong tawag dito? Kasi siya, may convoyer na pwede kang pumili ng fresh food, vegetable, pork and fish na pwede mo siyang lutuin sa iyong pot. So, na-enjoy ko talaga ang pagkain dito sa China dahil mahilig ako sa gulay. Vegetable is life, pampahaba ng gulay. So, 3 days akong hindi kumain ng pork at saka chicken. More on vegetable. Pati nga fish pinalampas ko basta more on for 3 days ang kinain ko puro fresh vegetable. So, siguro naman mataas na ang fiber ko niyan kapag nagpakuha ko ng lab test dahil 3 days akong kumain, lunch, dinner, and breakfast, puro fresh vegetable. So, ine-enjoy ko ngayon ang winter dito sa Shanghai. Ang hindi ko nadala is ang kanilang scalp. So, pag nandito kayo sa Shanghai, China, ngayon lang kasi ako naka-experience na ang tour guide nagtitinda dun sa bus. Dati kasi kapag like yung sa Thailand nung pumunta ko, ang tour guide namin doon, ang ini-explain niya is yung place. Kung ano yung historic na kwento doon sa place na yon kapag pumunta ka. Tapos tuturo lang niya kung saan mo gustong mag-shopping. Ganun lang. Pero siguro yung tour guide dito, mayroon siyang incentive doon kasi doon kami dinadala tinuturo niya, dito kayo pupunta. Pero pag pumunta naman kami pwede ka naman pumunta sa ibang lugar kung saan ka pwedeng bumili, mas maganda pa kaysa doon sa tinuro niya. So, yun lang, yung tour guide namin is mabait naman, very accommodating, pero kailangan hindi ka madadala doon kasi yun ang karakter talaga ng mga taong nagbebenta ng items. So, mahaba talaga ang patient nila, lagi sila makasmile. Tapos, minsan pa may lagi kasi niyang kino-compare ang Philippines na, yung mga tao sa Philippines na para mabili mo lang yung tiyan ay binebenta nila ganyan. Kasi ang mga tao dito sana malalaki daw ang tiyan, ganyan, ganito. Pero hindi ako nagpapadala ingat kayo sa mga ganun kasi dapat kasi pag nagbebenta ka is product yung sinasabi mo. Hindi ka dapat parang bakit may ko-compare si Juan at si Maria or kaya si Juan o si Pedro para mo lang mabenta yung specific na brand na binebenta mo. Kailangan mong sabihin na si Pedro kasi kaya malaki ang tiyan kasi mahilig sa pork, mahilig sa ganyan, kaya kailangan mo bumili ng tiyan para mag-detox ka. Hindi pwede mang hindi ganun. Kaya wag kayong magpapabola sa mga ganyan. Pero ako kasi ngayon ko lang siya na-experience na yung tour guide nga nagbebenta.
Kasi yung iba naman tour guide na napuntahan namin, na dati ko nang napuntahan, hindi naman sila nagtitinda. Talagang nagkukwento lang sila kung ano tong lugar na to. So, yun lang. Yun lang yung medyo may na-experience ka na hindi kagandahan. Although mabait yung tour guide, very accommodating, lagi naman nakasmile. Kaya lang, tinda siya ng tinda. Alam mo yun, recommend ng mga restaurant at saka mga, yung pupuntahan mong place kung saan ka bibili. Tapos pag dinala ka, yun lang talaga yung makikita mong lugar para kung hindi ka gagala, hindi mo makikita na meron. Buti na lang may kasama akong marunong. So, at least gumala kami. Meron kami nakitang iba. Di ba? Ayun lang. So, ako kasi hindi mo mabubudol pagdating dyan. Dahil, pag ako nagpupunta sa ibang country, hindi talaga ako ma-shopping na tao. Ang bibilhin ko lang talaga food, magnet ref, at saka windshield. Yun lang talaga ang lagi kong binibili. Other than that, wala na akong binibiling iba. Kung meron naman din lang sa dito sa atin na product na ganun, bakit naman ako bibili sa